Hi, ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ng Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tungayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1433 na ang title ay ang Matinding Training ni Ippo. Isang fighter na kaya makatama ng Dempsey Roll at Gazelle Punch at may experience na sa paglaban sa flicker jab. Sa tingin ko, ako nga yung may ganong kakayahan. Pero meron kang importanteng bagay na nakakalimutan, sabi ni Ippo. Hindi ako isang southpaw. Hay, napakahina talaga ng imagination mo, sabi ni Takamura na parang nawawala na ng gana kay Ippo. Kapag umabante ka at nagwawala ka na sa loob ng ring, hindi mo ba napapansin yung pag-ikot ng mga hita mo? Kung paano? Lalo na kapag gumagamit ka na ng Dempsey Roll, kung anong itsura nun, pag ginagawa mo na, sabi ni Takamura. Habang si Ippo naman ay sinusubukan niyang gawin yung sinasabi sa kanya ni Takamura. Pag nagbitaw ka ng combo, di ba mas pinipili mo yung hita na mas madaling makakalanding ang suntok mo? Tama ba? Ibig sabihin, nagagamit mo ang kaliwa mo nang hindi mo napapansin. Pero kapag tumalon ako, laging kanan ang gamit ko. At pag sinusubukan kong kaliwa ang gamitin ko, siguradong hindi ay ganun kataas ang magagawa ko, sabi ni Ippo. Napakamot naman ang ulo si Takamura. E di alisin mo, sabi ni Takamura. Alisin ang alin, sabi ni Ippo. At may tinuro si Takamura. Yun pala, yung pampabigat ni Ippo sa mga paa niya. Pag nagawa mo yan, masasanay ka niyan, sabi ni Takamura. Napaisip naman si Ippo sa mga sinabi sa kanya ni Takamura. Pag uwi ni Ippo ng bahay, sinubukan niyang kumain gamit ang kaliwa niyang kamay. Nagtataka naman ang mama ni Ippo dahil alam nitong hindi naman siya kaliwete. At makikita natin na parang nahihirapan si Ippo sa paggamit ng kaliwa niya. Sinubukan din niyang buuin ang mga laruan gamit ang kaliwa niyang kamay. At nagsimula na mag-practice si Ippo para masanay siyang gamitin ang kaliwa niya. Pag nagbato ako ng kanan ngayon, parang nahihirapan ako, sabi ni Ippo. Parang may mali. Sinubukan niyang gamitin ang kaliwa niya, tapos susundan niya ng kanan. Nagsimula na ulit si Ippo gamitin ang martilyo at hinahampas niya to sa gulong para masanay siya at sinusubukan niyang practicein ang pag-ikot gamit ang kaliwa. Kahit ang pag-step in ay pinapractice niya para maging southpaw ang style niya. At pumunta ulit siya sa dati niyang pinag-iensayuhan para ma-practice ang Dempsey Roll at makuha niya ang tamang pag-ikot. Habang ginagawa niya yun, tumawa naman ang ulo niya sa tubo. Napayuko na lang si Ippo dahil sa sakit pero pinagpatuloy pa rin niya. Nagsimula naman siya ngayon mag-shadow boxing. Pinag-aaralan niya ulit kung paano siya iilag at mag-step in gamit ang southpaw style. At nung tanghali na, sinimulan niyang hampas-hampasin ang gulong. At makikita natin na parang nahihirapan na si Ippo sa training na ginagawa niya. Tapos naman nun, sinubukan niya mag-chopstick gamit ang kaliwa niya. At ginagawa niya yun habang kumakain. Hanggang sa magsimula na maggabi, patuloy pa rin siya nag-iensayo. Hinahampas pa rin niya ng malakas yung gulong gamit ang martilyo. Medyo nakukuha na niya ang tamang pag-ilag sa mga tubo at ginagawa na niya to gamit ang Dempsey Roll. Nagagawa niya makalampas sa tubo pero nauuntog pa rin siya dito at mukhang nasaktan siya sa nangyari. At paulit-ulit pa rin niyang ginagawa kahit natatamaan na ang ulo niya. Kumbaga, practice makes perfect. At sa may burol naman, may nakalitaw na parang troso. At dito niya papracticein naman ang pag-ikot ng tama gamit ang southpaw style. Pag-ilag ni Ippo sa may troso, hindi niya napansin na meron pala sa may paa niya na nakaustis na kahoy. Kaya naman pagtama niya, nagpagulong-gulong siya. Ang southpaw at orthodox style talaga magkaibang bagay. Nung naalaban ko si Gibara, halos lagi nagbabanggaan ang mga binti namin. Kaya parang isang mirror itong ginagawa ko. Sinimulan na ulit ni Ippo ang pag-iensayo. Kung mag-ensayo siya, parang active pa rin siya sa pagboboxing. Sinubukan ni Ippo na sumuntok ng pababa sabay pataas. Halos magkasabay niya yung nagagawa. Mabilis niyang ginagalaw-galaw ang ulo niya habang sumusuntok-suntok siya. At pag ilag niya sa troso, bigla siyang sumuntok ng kaliwang suntok at kasama ang pag-ikot ng paa niya. At makikita natin na ang lakas ng suntok na binitawan niya. Alam kong imposible kung magawa yung style ni Rosario. Ang kailangan ko lang magawa ay kahit paano magaya ko yung style niya. Kailangan pag step in ko, magawa ko yung pagsuntok sa baba at suntok sa may taas. At nakita naman ng tatlong alagad niya ang pag-ensayong ginagawa niya para matulungan si Mashiba sa parting ng laban. Yun lamang po. Sana'y nagustuhan niyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan niyo ang video na ito. Malaking tulong na rin ito para sa akin para ganapa mag-upload pa. Maraming salamat po.